Chinky, paano ako mag-iipon kung minimum lang ang aking kinikita? Alam mo ba na pwede kang mag-ipon kahit minimum wage earner ka lang? Paano? Panoorin mo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chikitan, also known as Mr. Chink Positive. Thank you very much sa pag-subscribe sa channel na ito. Pag hindi pa kayo nag-subscribe sa channel na ito, please do click subscribe and also click the bell button. Isama nyo na po yung all. Para pang mga bagong videos, every 12 noon po, everyday, nag-release po kayo. Mapapanood nyo kaagad. Okay, pag-usapan po natin ang minimum wage earner. One of the reasons kung bakit hindi nakakaipon ang karamihan ng tao dahil daw, yun nga, minimum wage lang ang kanilang kinikita. Yan ang isa sa pinakamalaking challenge. Sa totoo lang, pinakamalaking challenge na nakakausap ko parati. Nagsusulat sa akin, Chinky, paano ko mag-ipon? Minimum lang ang kinikita ko. So ngayon, in this video, nako, marirealize mo yung everybody say anim na diskarte kung paano ka makakaipon kahit minimum wage earner ka lang. Okay, let's get right into it. Number 1, diskarte number 1. Magbago ng lifestyle. Yan ang importante. Ang goal mo sa buhay, hindi yung luxurious lifestyle. Ang kailangan lang ay simpleng pamumuhay. Live simply. Oo. Ito yung problema. Some people just earn enough money to live comfortably and simply, but they want to live extravagantly. Talagang yung sweldo nila, ganito. Ang gusto nilang lifestyle, ganito. Yun yung problema. Ang layo. Kailangan, kung ganito ang sweldo po natin, dapat ganito lang ang ating lifestyle as mas mababa pa para may matira pa. Oo. Yun po yung problema kasi may mga iba ang sweldo lang talaga pang ano lang, turo-turo. Ang gusto niya na agad pang Jollibee, di ba? May mga sweldo pang Jollibee lang talaga ang budget pero gusto niya medyo pang, let's say, Vikings, di ba? Yung mga buffet or samyupsal na lang. So, nagigets nyo, kailangan ang una talaga is magbago po ng lifestyle. Kung talagang hahabulin po talaga yung lifestyle na gusto natin, mahirapan. I always tell people in all of my seminars, you don't ask your income to adjust to your lifestyle. You ask your lifestyle to adjust down to your income. The issue hindi kung anong gusto mong bilhin. The issue kung anong kaya mong bilhin. The issue hindi gusto mong kainin, anong kaya mong kainin. That's number 1. Magbago ng lifestyle. Number 2. Magbawas ng gastos. Yun. Chinky naman. Wala na akong matatanggal. Talagang tipid na talaga ako. Ubus talaga, said na ako. Alam mo, maniwala ka. Hanapin mo kung ano yung pinakamalaking gastos mo every month. Check mo, sulat mo. Hindi mo kasi nililista Kaya pag hindi mo nililista, my friend, alam mo, hindi mo makikita yung gastusin mo. You always ask, saan napunta ang kinita ko? Alam mo, ito lang, tapatan na lang tayo. Alam mo, pinakamalaking gastusin talaga, hindi yung tubig, hindi kuryente, hindi upa, hindi yung matrikula ng anak mo. Ang malaking gastusin, yung mga maliliit na pinamimili natin na hindi natin nililista. Like for example, yung pagkain-kain sa labas, merienda lang. Kahit sabihin mo pa 30-40 lang, o 50-50 lang, o 20-20 lang. Alam mo, pag, kunyari, sige, mag-compute po tayo, kunyari, magmi-merienda ka lang. Sa 40 pesos lang sa merienda. Kung ang dalawang merienda ka sa isang araw, 80 na yan. 80 times mo ng 20 days, 1,600 times 12 months. Magkano na yan? 1,600 times 12 months. 19,200, per year. 19,000. Kung minimum wage earner ka, tapos na yung 2 buwan na sweldo mo. So, nagigets nyo, kaya natin magbawas ng gastos. Yun. That's the second discarte na kailangan natin gawin. Third. Kung gusto mo talagang magkasya kahit na minimum wage earner ka, matuto kang maglista. Ng iyong gastos. Yun guys, sinabi ko kanina. Dahil hindi mo nililista, akala mo talaga, talagang kapos ka. Pero ang daming tagas. Di ba? Kahit yung balde, yung timba, di ba? Lagyan mo ng tubig, pero kung may butas yan, ano mangyayari niyan? Wala, tatagas yan. Hanapin mo yung mga tagas. Paano mo hanapin? Again, maglista ka. Everyday, ilista mo yung gastusin mo. Kumain ka, ilista mo. Nag-jeep ka, ilista mo. Nag-tricycle ka, ilista mo. Para malaman mo talaga saan pumupunta ang pera mo. So, kung ikaw minimum wage earner, the more that you should be conscious about your spending dahil limited ng ating income. Number 4,
No eating out month challenge. O, yan. Ang gagawin po natin, i-challenge po natin ating sarili, hindi tayo kakain at bibili ng pagkain sa labas. O, yan. Try lang. Try lang natin. So, kunyari, kumakain kayo per meal. Let's say 100 pesos. 100 na. Oo. So, kung 100 yan, times 20 days, may 2,000 a month ka. 2,000 a month times 12 months, 24,000 pesos a year. Ika nga maiipon mo. So, dagdag po yan. Pwede nyo na ipamalengke yan. Sa totoo lang, mas marami kayo mabibili kung ikaw yung nagluluto sa bahay at nagbabaon na lang. Kaya, no eating out month challenge. Yan po yung personal na pangailangan. Minsan, kumakain din kayo sa labas. Nakasama mo buong pamilya mo. O, di ba? O let's say, minimum wage earner ka lang, 500. Kahit 500 na lang. 500 pesos a month. Oo. Times mo ng 12. Eh di magkano rin yun? 6,000 pesos din yan. 6,000. So, in other words, kung ano talaga, wala mo kakain sa labas. That's number 4. Diskarte number 5. Diskarte number 5 po, para tayo makaipon kahit na minimum wage earner po tayo, mag-ipon ng barya. Lahat ng mga sukli, gabi-gabi, sa mga anak mo, asawa mo, lahat pati sa iyo, kukumpulin nyo, itatabi nyo na. Hindi na inyo yan. Parang sabihin na natin, hindi na natin pera yan, iiponin na lang natin. Huwag natin dadalin bukas, huwag natin carry over, kasi pag carry over mo, bukas magagastos mo. So, ang gawin po natin, matuto tayong mag-ipon kahit barya. Lahat po ng lumalaki, nag-uumpisa saan? Sa maliit. Alam mo kagandahan niya, pag nag-iipon ka na ng barya, kahit na ikaw ay minimum wage earner lang, darating ang panahon, masyashock ka na lang. Shock! Na meron ka ng palang 2,000 piso, meron ka ng 4,000 piso na naipon kahit maliit pa lang. Right? Next, number 6 po. Number 6. 6 na gagawin po natin para makaipon tayo kahit minimum wage earner lang po tayo. Maghanap ng additional income. Yun! Alam mo, kahit na ginawa mo tong lahat, ginawa mo tong 1 to 5, di ba? Ano po yung number 1 to 5 po natin? Number 1, magbago ng lifestyle, magbawas ng gastos. Number 3, matutong maglista. Number 4, no eating out month challenge. Number 5, mag-ipon ng barya. Pero sa totoo lang, kahit anong tipid mo, kahit anong ipon mo, di ba, gusto mo mag-ipon, pero kung kulang ang iyong additional income, kapos ka pa rin. Tama o mali? If you like this video, please click like, please click share, and also subscribe. Thank you very much. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive. Bye! Sa lahat ng subscriber ni Chinkitan, Chink Positive, please share it to your friends so that we'll hit the next 500,000 so to make it 1 million subscriber. Subscribe now here. And don't forget to click the bell. See you, Manila. God first. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always, Chink Positive.